Medyo mas malakas pa sa kahapon. Nakapagtala ng minor phreatomagmatic eruption sa Bulkang Taal alas 4:30 ng hapon. Tumagal ito ng 11 minuto base sa visual, seismic at infrasound records ng Taal Volcano Network. Ayon sa PHIVOLCS, posibleng nagkaroon ng kontak sa tubig ang magma ng bulkana na nanatili pa rin nasa alert level 1. Patuloy ang monitoring ng PHIVOLCS. Sa ilalim ng bagong batas, bubuwisan na ang foreign companies na naghahatid ng digital services sa Pilipinas, gaya ng streaming apps at online shopping platforms. Ano-ano kaya ang saklaw niyan at mas mahal na kaya ang babayaran ng subscribers at online shoppers? May report si Ivan Mayrina. Pantagal stress si Mang Ramon ang panonood sa isang streaming platform. 150 pesos lang kada buwan. Marami na siyang pelikulang na-stream. Pero posibleng tumaas ang binabayaran niyang subscription fee ayon sa BIR. Nilagdaan na kasi ni Pangulong Marcos ang Value-Added Tax o VAT on Digital Services Law na iniakda ni na Senadora Pia Cayetano at Senador Win Gatchalian at Congressman Joey Salceda. Sa ilalim niyan, papatawan ng 12% VAT ang mga digital services provider sa labas ng bansa tulad ng search engines, cloud service, online streaming at iba pang online platforms at digital goods. Pati ang online marketplace o shopping platforms, pasok dito. Ipapasa kaya sa users ang dagdag buwis? As to whether magkakaroon ng price increase, it doesn't necessarily follow. Of course, it would also depend on it's a business decision by the service provider. I think it would be minimal, hindi naman yan 12% automatically mag-i-increase sila. Parang hindi po dapat yata. Tulad kung mahirap, yun na lang po ang kayang para makapanood. Kung dadagdagan pa nila, parang pwedeng mag-unsubscribe na ako. Pwede naman po if yung task po na bibigay po nila o idadagdag po nila sa presyo is mapalitan po ng dagdag serbisyo po. Ay kay Pangulong Marcos at sa Department of Finance, dahil sa batas ito abot sa 100 bilyong piso ang inaahas sa kamalilikom ng gobyerno sa susunod na 5 taon. This is enough to build 42,000 classrooms, more than 6,000 rural health units, 7,000 kilometers of farm-to-market roads. 5% ng malilikom na buwis sa loob ng 5 taon ay tinakda ng batas na mapunta sa creative industries. Paglilinaw ng Pangulo, hindi ito bagong buwis. Matagal lang ipinapataw ang bisa ito sa local digital o online services. Inilalatag lang ng batas sa mekanismo para masigil din ang mga kumpanya sa ibang bansa sa online na negosyo. Ang kumpanyang hindi susunod sa batas, pwedeng ipablock ng BIR. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasaksihan ng isang OFW sa Lebanon ang pagsabog malapit sa tinitirhan niya, bunsod ng patuloy na bakbakan ng Israel at grupong Hezbollah. Ang gobyerno ng Pilipinas nag-aarkila na raw ng eroplano para mapauwi na ang mga Pilipinong naiipit sa gulo. May report si JP Soriano. Parang mga bulalakaw ang liwanag na yan sa kalangitan ng Israel. Pero missile sa taktawian ng Iran na nasalag ng Iron Dome defense system ng Israel. Paghihiganti raw ito ng Iran sa pag-atake ng Israel laban sa mga kaalyado ng grupong Hezbollah na nasa Lebanon. Ang mga residente kabilang na ang mga Pilipino sa Israel muling nagtago sa bomb shelters. Pagtitiyak ng Department of Migrant Workers o DMW, walang Pilipinong nadamay sa airstrikes. Sa gitna ng panawagang ceasefire ng United Nations, United States at European Union, tuloy pa rin ang bakbakan sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah. Nabalo ng napakakapal na usok ang Southern Lebanon Village kasunod ng mga pagsabog. Pero sa amua, oh my God! No! Kabilang ang OFW na si Glenda at kanyang kasama sa mga nakasaksi ng bakbakan. Ligtas naman daw sa lugar nila, pero tanaw ang makapal na usok mula sa pinagsabugang gusali. Yumayanig po talaga yung building. Bumababa po ako ng building. Natatakot po ako. Matagal na raw sa Lebanon si Glenda na dati na raw nakaranas ng giyera. Pero mas matindi raw ngayon. Habang ini-interview ko siya. Naiiyak po lang ako, sir, kasi syempre hindi mo akalain na ganito yung sitwasyon dito, yung ganon. Ang ganda-ganda ng Lebanon, biglang ganito.
Bagamat gusto na niyang umalis ng Lebanon, nagdadalawang isip daw si Glenda dahil napamahal na sa kanya ang kanyang mga alaga. Mahal ko rin sila, sir. Sila ang pangalawa ko kasing pamilya. Hindi ko po talaga maiwan, sir. Kabilang siya sa halos 11,000 Pilipino sa Lebanon. Sabi ng DMW, mahigit 100 Pilipino na ang nakalista sa repatriation. Ang problema, ilang beses na nakakansela ang mga flight sa Lebanon dahil sa sunod-sunod na airstrikes. Kaya ang gobyerno ng Pilipinas mag-aarkilan na raw ng special chartered flight. Nakahanda na rin daw ang iba pang alternatibo. Yung land route natin, naka-ready na going to Damascus. Yung yate, yes. Meron na rin po kaming kinakausap ng mga maritime vessels. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa 400 pisong utang, isang babaeng street sweeper ang sinaksak at napatay na isang senior citizen sa Maynila. Sa kuha ng CCTV, kitang nagwawalis ang babae nang lapitan ng lalaki. Maya-maya, sinaksak ang street sweeper na humandusay sa kalsada. Isang concerned citizen ang tumulong at nakipag-agawan ng patalim sa 76 years old na suspect. May iba pang sumaklolo. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Depensa ng suspect, tinangka umano siyang hatawin ng walis ng babae nang singilin niya sa utang. Kaya niya ito sinaksak. Sinampan siya ng reklamong murder at nakakulong na sa Camp Karingal. Pinayagan ng korte si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na magpa-check up sa ospital. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, sila mismo ang humiling na mapasuri si Guo dahil sa posibleng impeksyon sa baga. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa ospital para sa schedule. Tatanungin din daw nila si Guo kung gusto pa nitong magpatingin sa doktor. Nakadetain si Guo sa Pasig City Jail. Ilang re-electionist at mga dating senador ang kabilang sa naghain ng kandidatura sa ikalawang araw ng filing ng COC. Narito ang aking report. Nakailang takbo na umano sa Senado si Victoriano Inte, ang unang naghain ng COC sa pagkasenador ngayong araw. Kasunod niya ngayong araw ang re-electionist na si Senador Amy Marcos na sinamahan ng kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Nag-anunsyo na siyang independent pero nationalista ang inilagay na partido sa COC. Target ding bumalik ng Senado ni dating Senate President Tito Soto. Ganon din si dating Senador Ping Lacson. Kasabay na dumating ni re-electionist Senator Lito Lapid na nag-file din ng COC. Gusto ring makaisa sa 12 slot ng Senado nina Eric Negapatan, nagpakilalang engineer at building contractor, at Magno Manalo, nagpakilalang pastor at dating security guard. Ikatlong beses na pagtakbo naman ito ni Betsaida Lopez. Isinusumpa ko! Na-emosyonal na humarap sa media dahil lagi daw siya nadedeklarang nuisance o panggulo lang. Nag-file din ng COC si Manuel Andrada na ikalawang beses na raw nag-file ng COC at Janry Gargarita na nagpakilalang isang Army Reservist. Ayon sa COMELEC, hindi lahat ng nag-file ay malalagay sa balota dahil merong maaaring ma-disqualify o kaya ay madeklarang nuisance candidate. Nadagdagan pa ang mga party list na naghain ng kandidatura. 11 nominado ng mga party list ang naghain ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination ngayong araw. Sa kasalukuyan, 26 na ang bilang ng mga nag-file na party list. Naghain po ng Certificate of Candidacy si Kerwin Espinosa na idinawit ni dating Pangulong Duterte sa iligal na droga noon. Nais niya tumakbo bilang alkalde ng Albuera, Leyte na minsan ding hinawakan ng kanyang amang si Rolando Espinosa. Inabsuelto na si Espinosa sa kasong conspiracy to commit illegal drug trading at iba pang drug case ng mga korte sa Makati at sa Baybay City, Leyte. Pero nitong Pebrero, iniutos ng Court of Appeals na muling buhayin ang kaso kaugnay sa illegal possession of dangerous drugs at illegal possession of firearms. May kaso rin siyang paglabag sa anti-money laundering law sa Pasay Regional Trial Court. Murang bigas, asahan sa nalalapit na Kapaskuhan ayon sa Agriculture Department. Kasunod daw yan ng pagbawi sa export ban sa bigas ng India.
Attorney Harry Roque, tanggap at iginagalang daw ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang writ of amparo ng kanyang kampo. Ginagalang ko po yung pagbabasura ng Korte Suprema sa writ of amparo, bagamat maasa pa rin po kami na titignan pa rin ng hukuman yung merito doon naman sa aming petisyon ng certiorari at prohibition. Mensahe naman ng Quadcom kay Roque, sumuko na sa panel. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Okay, Bini! Bihis na daw po! Kwelang Bini series ni Rita Daniela. Umani ng more than 1 million views sa TikTok. Binihisan mo na't lahat. Pero ginawa ko pa rin parang masyadong. Speaking of viral, Miguel Tan Felix nakisali na rin sa trending dance craze sa TikTok. Unboxing with Marian Rivera. All smiles na ipinakita ng Kapuso Primetime Queen ang kanyang toy collection. British rock band na Coldplay. Lilimitahan daw ang kanilang album sa 12 lang. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakipagpambuno ang lalaking yan sa anaconda na lumingkis sa kanya sa Terra Santa sa Brazil. Ang sawa, nakakagat pa sa kanyang braso. Para makawala, kinagat din ng lalaki ang anaconda. Ayon sa mga saksi, tumalo ng lalaki sa ilog para pigilan ang posibleng pag-atake ng anaconda sa mga batang naglalaro roon. Pero ang lalaki, lasing daw. Nagkasugat siya sa braso pero hindi na nagpagabot dahil wala raw siyang iniindang sakit. Kasunod ng mga pagulan, mas mag-e-enjoy raw ngayon ang napakaraming water tourist spots sa lalawigan ng Abra. G tayo sa best destinations doon kasama si Mark Salazar. From springs to falls, meron yan dito. Presenting the best of the best ng Abra. First stop, Kaparkan Falls. Rice terraces ang atake ng naturally made rock formations. Kaya naman itong si Alder ng Parañaque nabighani. Para siyang hinulma ng mga tao. Para po talaga kayong nasa Encantadia. Second stop, Luswak Spring ng Lagayan. Crystal clear, ang ganda hanggang sa pinakailalim ng tubig. 40 pesos lang ang entrance fee. Masusubok naman ang lakas mo rito sa RRBs. Perfect sa mga adrenaline junkies ang river tubing. Sobrang ganda po talaga. At hindi nyo makakalimutan yung experience. Sa mga gustong mag-chill, tambayan ang falls at hanging bridge. Lahat yan pwedeng mabisita sa loob ng isang araw. Sobrang magkakalapit lang po talaga. May time nga po na 3 po kaagad yung pupuntahan nyo sa isang araw. Para sa mas sulit na Abra-mazing experience, mas okay na dumayo pagkatapos ng tag-init. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.